Magandang araw mga bata! Ako si Binibining Cheryl Sisconchabok, ang magiging guro nyo ngayong araw. Bago tayo dumako sa ating talakayin, magsitayo muna ang lahat at tayo'y manalangin. O God Almighty, behold us, thy loving children, offering thy today our works and study. Help us, dear Lord, to be obedient to our teachers, kind to our companions, and diligent to our studies, so that we may merit the blessing for ourselves, our school, our loving country, the Philippines. Amen. Bago tayo magsiupo, pulutin niyo muna ang mga basura sa sahig at pakiayos ng inyong mga upuan. Class Secretary, sino ang lumiban sa ating klase ngayon? Wala po, teacher. Okay, magaling. Mga bata, bakit parang inaanto kayo? Gusto niyo bang maglaro? Opo, teacher. Okay, kung gayon, may inihanda ako mga larawan dito. Inyo itong pagmasdan at obserbahan. Pumalakpak kayo ng 2 beses kung ang larawan ay nagpapakita ng kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop. At pumalakpak naman kayo ng 1 beses kung ang larawan ay hindi nagpapakita ng kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop. Naintindihan ba mga bata? Opo, teacher. Sa unang larawan. Ano naman sa ikalawang larawan? Magaling mga bata. Ano naman sa ikatlong larawan? Magaling. Ano naman ang panghuling larawan? Mahusay mga bata. Class, ano ang ating nakaraang leksyon sa EPP? Ang ating nakaraang leksyon sa EPP ay tungkol sa kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop, teacher. Okay, magaling, Jessa. Ano ba ang kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop sa tahanan? Ang pag-aalaga ng hayop sa tahanan ay nakapagbibigay ng saya at nakawalaan ng pagod, teacher. Okay, mahusay, Milvin. Ano naman ang tamang pag-aalaga ng hayop? Ang pagbibigay ng malinis na tirahan, sapat na pagkain at regular na pagpapakonsulta sa veterinaryo, teacher. Okay, magaling. Mga bata, tunay ngang naunawaan ninyo ang ating nakaraang leksyon sa EPP. Class, meron ba tayong takdang aralin? Meron po, teacher. Okay, pakikuha ng inyong kwaderno at atin itong wawastuhan. Class, magpalitan kayo ng inyong kwaderno sa inyong katabi. Sino ang nakakuha ng 3 puntos? Okay, magaling. 2 puntos. Okay, magaling. Mahusay mga bata, kayong lahat ay nakakuha ng 3 puntos. Class, kumuha ng isang malinis papel at sagutan ang sumusunod. Class, pakibasa ang ating panuto. Basahin ang bawat pahayag, lagyan ng check kung ito ay kabutihang dulot ng pag-aalaga ng hayop at ikas kung hindi. Class, tapos na ba kayo? Opo, teacher. Okay, magpalitan na sa inyong katabi at atin nang wawastuhan ang inyong mga sagot. Class, sino ang nakakuha ng 3 puntos? 2 puntos pababa. Okay, mahusay. Class, meron akong mga larawan na inihanda rito. Nais kong obserbahan ninyo ito ng mabuti. Maliwanag ba mga bata? Opo, teacher. Class, ano ang iyong naobserbahan sa mga larawan? Isang kuneho, teacher. Okay, ano pa? Isang ibon at isang cute na aso, teacher. Class, alam niyo ba kung ano-anong mga hayop ang maaring alagaan sa ating tahanan? Hindi po, teacher. Okay. Batay sa ating gawain, ano kaya ang magiging leksyon natin ngayong araw? Ang ating magiging leksyon ngayong araw tungkol sa mga hayop na maaring alagaan sa tahanan po, teacher. Okay, tama. Mga bata, sabay-sabay basahin ang ating kasanayan. Kasanayan, natutukoy ang mga hayop na maaring alagaan sa tahanan. Magaling. Batay sa ating kasanayan, sino ang makapagbibigay ng ating suranin? Ako po, teacher. Ano-ano ang mga hayop na maaring alagaan sa ating tahanan? Magaling. Sabay-sabay basahin ang ating suranin, mga bata.
Suliranin. Ano-ano ang mga hayop na maaaring alagaan sa tahanan? Class, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Hatiin ko kayo sa 2 pangkat. Bawat pangkat ay kinakailangan pumili na magiging pinuno, tagapagsulat at tagapag-ulat. Class, ano-ano ang mga pamantayan sa pangkatang gawain? Huwag magingay, teacher. Huwag mangupya, teacher. Tumulong sa kagrupo. Tama. Okay, class, basahin ang pamantayan sa pangkatang gawain. Pamantayan sa pangkatang gawain. Huwag magingay, huwag mangupya, tumulong sa kagrupo. Mga pinuno sa bawat pangkat, kunin ang activity card at basahin ang nilalaman nito. Unang pangkat, pakibasa ng panuto. Panuto. Tukuyin kung ang nabanggit na hayop ay maaring alagaan sa tahanan. Lagyan ng check kung maari at X naman kung hindi. Mahusay. Pangalawang pangkat, pakibasa ng panuto. Paano to? Tukuyin kung ang pinakitang larawan ay maaaring alagaan sa tahanan. Lagyan ng check kung maaaring itong alagaan at X kung hindi. Okay, class? Maaari niyo na sagutan ang inyong gawain. Dapat ay tumulong ang lahat. Okay, class. Tapos na ba kayong magsagot? Opo, teacher. Okay. Maaari niyong ipaskil ang inyong mga sagot sa pisara. Class, ano-ano ang pamantayan sa pag-uulat? Tumayo ng matuwid, teacher. Lakasan ang boses, teacher. Makinig sa tagapag-ulat. teacher. Mga bata, basahin ang pamantayan sa pag-uulat. Pamantayan sa pag-uulat. Tumayo ng matuwid. Lakasan ang boses. Makinig sa taga-ulat. Class, ang unang grupo na mag-uulat ay ang unang pangkat at susunod naman ang pangalawang pangkat. So, magaling mga bata, at dahil dyan, bibigyan ko kayo ng 5 bagsak. Class, base sa inyong pangkatang gawain, ano-ano ang napansin yung mga hayop na maaaring alagaan sa tahanan? Aso, pusa at manok, teacher. Tama! Ano pa, class? Maaring kuniho at isda, teacher. Magaling! Ano pa? Mga ibon, teacher. Mahusay, mga bata! Bakit kailangan nating piliin ang mga hayop na ating aalagaan sa ating tahanan? Upang tiyakin ang kaligtasan, kalusugan at kaginhawaan ng lahat ng membro ng pamilya, teacher. Tama! Nararapat talaga na piliin natin ang mga hayop na pwede nating alagaan para hindi malagay sa panganib ang ating buhay. Ano pa kaya ang dahilan? Upang matutunan natin ang tamang responsibilidad at pag-alaga sa kanila, teacher. Mahusay! Kinakailangan rin talaga na kung mag-aalaga tayo ng hayop, dapat alam natin kung paano ito aalagaan at paramihin. Dapat maging responsable rin tayo sa pag-aalaga ng mga ito. Class, balikan muna natin ang ating suliranin. Lahat, basahin ulit ang ating suliranin. Suliranin, ano-ano ang mga hayop na maaring alagaan sa tahanan? Masasagutan na ba natin ang ating suliranin, class? Opo, teacher. Sino ang makakasagot ng ating suliranin? Ako po, teacher. Ang mga hayop na maaring alagaan sa tahanan ay aso, pusa, ibon, isda, hamster, kuneho at pagong, teacher. Magaling! Class, basahin ang ating konsepto ng sabay-sabay. Konsepto. Ang mga hayop na maaring alagaan sa tahanan ay aso, pusa, ibon, isda, hamster, kuneho at pagong. Magaling! Class, kumuha ng isang malinis na papel at sagutan ang mga sumusunod. Basahin ng sabay-sabay ang ating panuto. Panuto. Piliin ang tamang sagot sa ibaba na nagpapaliwanag ng katangian ng hayop na maaring alagaan sa tahanan. Class, maaari na kayong magsimula sa pagsagot. Kung tapos na kayo, magpalitan na ng papel sa inyong katabi at atin na itong wawastuhan. Sino ang nakakuha ng 5 at 4 na puntos? 3 pababa. Mga bata, may babasahin akong kwento. Si Mika ay binigyan ng kanyang magulang ng isang aso na tinawag nilang Max.
Noong una, tuwang-tuwa siya at madalas maglaro kay Max. Ngunit, isang araw napansin niyang malungkot si Max at hindi kumakain. Dinala ni Mika si Max sa veterinaryo at doon nalaman niyang may sakit ito. Matapos malaman ang sitwasyon, nagdesisyon si Mika na maging mas responsibilidad sa pag-alaga kay Max. Binigyan niya ito ng tamang pagkain at regular na check-up. Pagkalipas ng ilang linggo, gumaling na si Max at naging muling masigla. Natutunan ni Mika na ang tamang pag-alaga sa hayop ay nangailangan ng pagmamahal at higit sa lahat, responsibilidad. Class, base sa inyong narinig na kwento, bakit nagkasakit ang aso? Dahil kulang sa pag-aalaga at hindi naging responsable sa pag-alaga si Mika, teacher. Tama yan mga bata. Okay, class? Kumuha kayo ng malinis na papel at sagutan ito. Basahin ang panuto. Panuto, tukuyin ang sumusunod na hayop sa ibaba kung ito ay maaaring alagaan sa tahanan. Lagyan ng check kung maaari itong alagaan sa bahay at X kung hindi. Tapos na ba kayo magsagot, class? Opo, teacher. Magpalitan na kayo ng papel sa inyong katabi at atin ang wawastuhan. Sino ang nakakuha ng 5 at 4 na puntos? 3 pababa? Kunin ninyo ang inyong kwaderno at isulat ang mga sumusunod para sa inyong takdang aralin. Class, dito na magtatapos ang klase. Sana may natutunan kayo ngayong araw. At maaari na kayong umuwi.